Tahimik mong pakinggan ang sarili mong tinig. Hindi yaong naririnig ng pandinig, kundi ang mga salitang binubulong mo sa iyong kaluluwa. Sa mga oras ng pangungulila, sa gitna ng katahimikan ng gabi, o sa mga sandaling ikaw lamang ang saksi sa sariling damdamin. May isang lihim na bihirang maunawaan ng karamihan, na ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa sarili ay hindi basta pag-uusap lang. Ito ay isang sagradong paglikha. Ang bawat salitang sinasambit mo sa loob ng iyong isipan ay parang binhing inihahasik sa lupain ng universo. Ang wika ng iyong damdamin ay hindi nawawala sa hangin. Ito ay dumadaloy sa enerhiya, sumasayaw sa di nakikitang dimensyon at unti-unting bumabalik sa iyo bilang anyo ng karanasan, pangyayari at kapalaran. Kaya kung paanong kinakausap mo ang iyong sarili ay siyang direktang humuhubog sa kung ano ang darating sa iyong buhay. Hindi ito basta mga salita lamang. Ito ay dalisay na enerhiya, at ang enerhiyang ito ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ang isipan ay parang hardin. Anumang itanim mo rito, iyon ang mamumunga. At ang mga salitang inuusal mo sa sarili araw-araw ay siyang butil ng binhing iyon. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mong, hindi ko kaya, wala akong silbi, hindi ako sapat, unti-unting naniniwala ang iyong kamalayan at higit pa roon ang mismong universo. Dahil ang universo ay hindi nagtatangi, hindi ito humuhusga. Tanggap nito ang bawat binibitawang salita bilang isang utos, isang pahayag ng paniniwala, isang direksyong dapat sundan. At kapag paniniwala mo ay kahinaan, kakulangan at takot, iyon ang ipinapadalang sagot sa iyo. Mga pangyayaring nagpapabigat, mga karanasang nagkukumpirma sa iyong pag-aalinlangan. Subalit, kung sa halip ay iyong bibigkasin, ako ay karapat-dapat. Kahit pa wala kang nakikitang pruweba, ako ay sapat. Kahit pa paulit-ulit kang pinagdududahan ng iba, ako ay nilikha para sa kasaganahan. Kahit pa ang paligid mo'y tila salat sa biyaya. Kapag iyan ang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili, maririnig iyan ng iyong kaluluwa. At ang universo, gaya ng isang tapat na tagapaglingkod, ay kikilos ayon sa salitang iyon. Ang mga pintong dating sarado ay marahang magbubukas. Ang mga taong kailangang makilala ay dumarating. Ang mga oportunidad na tila mailap ay kusang lumalapit. Hindi ito himala, ito ay batas. Dahil ang tunay na himala ay nagsisimula sa paniniwalang ikaw mismo ay karapat-dapat at iyon ang lakas ng sariling tinig. Gamitin mo ito ng may layunin at ang buong kalawakan ay sasalubong sa iyo. Sa bawat araw na lumilipas, may usapang nangyayari sa katahimikan, isang dialogong hindi naririnig ng iba ngunit palaging naroroon. Ito ang tinig sa loob mo, ang ikaw na palaging kasama mo. Walang ibang nakakabatid nito kundi ikaw lamang. At sa dialogong ito, napakahalaga ng uri ng salitang iyong binibigkas sapagkat dito mo nahuhubog ang iyong pagkatao. Tanungin mo ang iyong sarili ng may katapatan at pagninilay. Anong mga salita ang aking naririnig sa loob ko? Ako ba ay inaaliw ng sarili kong tinig? O lalo ko bang ibinabagsak ang sarili ko sa bigat ng pagdududa? Kapag ako'y nagkamali, inaakay ko ba ang sarili ko tungo sa pag-unawa? O agad kong hinahatulan, pinapahiya at tinatanggihan ang sariling kakayahan? Mapanira ba ang iyong boses? O ito ba ay mapagbuo, kagaya ng isang kaibigang nagmamahal sa iyo sa kabila ng lahat? Mapuno ba ito ng takot, laging nagbabanta, laging nag-aalinlangan? O baka naman puno ito ng pag-asa, nagpapaalala sa iyo ng mga bagay na kaya mo pang marating? Ang katotohanan ay ito, ang dialogo mo sa sarili ay hindi simpleng bulong lang sa isipan. Ito ay isang programa, isang script na paulit-ulit na tinatakbo ng iyong sistema. At kung ang script na iyon ay puno ng takot, limitasyon at kahihiyan, huwag kang magtaka kung bakit tila walang paggalaw sa iyong buhay. Ngunit kung sisimulan mong palitan ang script na iyon, gawing mas puno ng awa, pananampalataya,
at katotohanan, doon magsisimula ang pagbabagong inaasam mo. Magsimula sa tanong, makinig ng may kababaang loob, sapagkat ang sinasabi mo sa sarili mo, yan ang pundasyon ng iyong tadhana. Sa mundong puno ng ingay, alinlangan at panlabas na paghuhusga, napakadaling makalimutan kung sino ka talaga. Kaya't araw-araw, kailangan mong ipaalala sa iyong sarili ang totoo mong pagkakakilanlan, hindi batay sa opinyon ng iba, hindi batay sa iyong nakaraan, kundi batay sa pinagmulan mo, at ang pinagmulan mo ay liwanag, pag-ibig at kapangyarihang makadiyos. Ito ang mga salitang dapat mong sambitin, hindi lang bilang pag-asa, kundi bilang katotohanan. Ako ay liwanag. Hindi ako kadiliman. Hindi ako nilikha upang manatili sa anino ng takot o pag-aalinlangan. Ako ay sinag mula sa may likha, nagdadala ng linaw sa bawat sulok na madilim, sa bawat puso na naliligaw. Kapag sinasabi mong ikaw ay liwanag, pinapaalalahanan mo ang iyong sarili na hindi ka alipin ng iyong kahinaan. Ikaw ay tagapaghatid ng paggaling, una sa iyong sarili at pagkatapos sa iba. Ako ay pag-ibig. Hindi ako poot, hindi ako galit, hindi ako kawalan ng halaga. Ako ay bunga ng pag-ibig ng dakilang pinagmulan, at ako rin ay nilikha upang magmahal, umunawa at yumakap sa sangkatauhan. Sa pag-uusal ng mga salitang ito, pinipili mong palitan ang galit ng kapayapaan, ang hinanakit ng pagpapatawad at ang takot ng tiwala. Ako ay bukas sa lahat ng biyaya. Hindi ako isinara ng mga dating pagkatalo, hindi ako kinulong ng mga dating pagkakamali. Ako ay isang bukas na sisidlan, handa at karapat-dapat sa pag-agos ng kabutihan, kasaganaan, kagalingan at katotohanan. Kapag inulit-ulit mo ito, hindi lang nababago ang iyong damdamin, binabago mo rin ang enerhiyang ipinapadala mo sa universo. At ang universo sa kanyang walang katapusang kabaitan ay maghahatid ng mga biyayang tugma sa iyong paniniwala. Hindi ito pagpapanggap, hindi mo sinasabi ang mga ito upang ikubli ang iyong sugat, kundi upang ipaalala sa iyong sarili kung sino ka bago ka pa nasugatan. Ang mga salitang ito ay hindi pantasya, ito ay paanyaya na muling balikan ang iyong pinagmulan. Isang espiritong buhay, malaya at banal. Sabihin mo ito araw-araw. Sabihin mo ito kahit hindi pa ito ramdam ng puso mo, dahil darating ang oras na maniniwala na ang iyong kaluluwa. At sa sandaling iyon, ang iyong panlabas na mundo ay marahang magbabago ayon sa bagong pagkilala mo sa iyong sarili. Ang lahat ng bagay na nakikita mo sa iyong paligid, mga tagumpay, kabiguan, ugnayan, pangyayari, ay hindi nagsimula sa labas kundi sa loob. At ang pinagmulan ng lahat ng ito, isang simpleng salita, oo. Ang paniniwala ay nagsisimula sa salita. Isang salitang maaaring bumulong ng pag-asa o mag-ugat ng takot. Isang salitang maaaring magtulak sa iyo paabante o magtali sa iyo sa nakaraan. Kapag sinabi mong, kaya ko ito, unti-unti mong pinapaniwala ang sarili mo. Kapag sinabi mong, ako ay nilikha upang magtagumpay, hinahasa mo ang iyong isipan upang hanapin ang landas patungo roon. Ngunit hindi rito nagtatapos. Ang salita kapag pinanindigan mo ay hindi na mananatili sa hangin. Ito ay nagiging aksyon, kilos na may layunin, desisyong may lakas ng loob at gawaing may direksyon. Ang sinasabing, ako ay malakas, ay isinasabuhay sa paraan ng pagharap sa pagsubok. Ang sinasabing, ako ay karapat-dapat, ay makikita sa paraan ng pagtanggap ng mga oportunidad sa halip na takasan ng mga ito. At sa bawat aksyon may bunga, at sa bawat bunga nabubuo ang iyong realidad. Ito ang lihim na marami ang hindi napapansin, na ang iyong kasalukuyang buhay ay refleksyon lamang ng mga salitang dati mong pinaniwalaan. Kaya't kung nais mong baguhin ang iyong bukas, magsimula ka sa mga salitang binibitawan mo ngayon. Hindi mo kailangang sumigaw,
Hindi kailangang marinig ng iba. Ang mahalaga, ang iyong mga salita ay totoo at matapat na nanggagaling sa loob. Dahil ang iyong salita kapag sineryoso mo ay lilikha ng paniniwala. Ang paniniwala ay huhubog ng pagkilos at ang pagkilos ang siyang magtatakda ng direksyon ng iyong tadhana. Ganyan kalalim ang kapangyarihan ng iyong tinig. Ganyan kalapit sa iyo ang paglikha ng bagong mundo. Araw-araw, sa paggising mo, pumipili ka kahit hindi mo namamalayan. Pumipili ka kung sino ang pagbibigyan mo ng kapangyarihan. Ang mundo ba na puno ng ingay, opinyon, at pamantayang hindi mo naman tunay na pinaniniwalaan? O ang sarili mong tinig, ang totoo mong pagkatao na tahimik ngunit matibay na naghahangad ng pag-angat? Huwag mong hayaang ang mundo ang siyang humubog sa iyo. Sapagkat kung papayagan mong ang panlabas na ingay ang magdikta kung sino ka, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka talaga. Mapapagod ka sa pagtatama ng sarili ayon sa inaasahan ng iba. Mawawala ka sa sayaw ng paghahambing, ng takot na hindi sapat, ng pakiramdam na kailangang laging patunayan ang iyong halaga. Sa halip, kausapin mo ang sarili mo, hindi bilang hukom, kundi bilang isang matalik na kaibigan. Yung uri ng kaibigang hindi sumusuko, hindi nanliliit, hindi nagdadamot ng pag-unawa. Sabihin mo sa sarili mo, naririnig ko ang sakit mo at kasama mo ako. Kahit ano pa ang nangyari, naniniwala pa rin ako sa iyo. Tayo ay patuloy na lalago. Tayo ay karapat-dapat sa higit pa. Gawin mong ugali ang ganitong pakikipag-usap sa sarili. Hindi lang sa oras ng tagumpay, kundi lalo na sa oras ng pagkalugmok. Dahil ang kapangyarihan ay hindi laging maringal o malakas. Minsan, ito ay tahimik na pagpili na hindi pabayaan ang sarili mo. Ito ay araw-araw na desisyong magsalita ng may pag-ibig kahit may takot. Magsalita ng may pananampalataya kahit may kawalang katiyakan. Magsalita ng may pagkilala sa sarili kahit pinagdududahan ng iba. At habang pinipili mong gawin ito, habang mas pinipili mong maging matatag na kaibigan sa iyong sarili, mararamdaman mong nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga pangarap mo na dati tila napakalayo ay biglang nagiging posible. Ang mga tao, pangyayari at pagkakataon na akma sa tunay mong halaga ay dumarating na parang isinulat na para sa iyo. Hindi ito mahika, ito ang lohika ng pag-ibig sa sarili na sinasadyang buuin araw-araw. At sa tuwing ginagawa mo ito, naaakit mo ang lahat ng iyong ninanais, hindi dahil ikaw ay sinuswerte, kundi dahil alam mo na sa wakas ikaw ay karapat-dapat. Sa pagtatapos ng bawat araw, habang tahimik na nakahiga ang katawan, nananatiling gising ang iyong tinig sa loob. At sa tinig na iyon, muling itinatakda ang direksyon ng iyong bukas. Ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili, ito ang tunay na gabay sa kung saan ka patutungo. Ito ang kompas ng iyong kaluluwa. Kaya't piliin mong magsalita ng may pag-ibig, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil karapat-dapat kang mahalin. Magsalita ng may pananampalataya, hindi dahil madali ang daan, kundi dahil alam mong may liwanag sa dulo nito. Magsalita ng may paninindigan dahil ikaw ay nilikha hindi upang mabuhay sa takot, kundi upang lumikha ng buhay na totoo at makabuluhan. At kapag ang salitang inuusal mo ay totoo, mabuti at puno ng liwanag, makikita mo, ang universo ay tutugon. Hindi lamang sa paraang inaasahan mo, kundi sa paraang lalampas sa kahit anong iyong naisip. Dahil sa dulo ng lahat, ang tinig na may kabutihan ay laging binibigyang pagpapala.